Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga gilo ko mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, o kay tamis na namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin, yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis namnamin, ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis namnamin, ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis namnamin, ang utos mong bigay sa amin.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag na Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian niya. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano ang akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwanan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga giliw ko mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga naman po, Father. Sa mga giliw nating nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw ko mga kapatid, isa sa napakagandang paalala sa atin ng Diyos, yung paalala sa atin kung kanino dapat tayo tutulad. Yung ano dapat ang ating susundan. At sino dapat ang basihan para sa kadakilaang ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Ito yung ebanghelyo na kung saan kapag pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, na tayo ay pinapatulad ng Diyos sa isang bata. Pero mga giliw kong mga kapatid, bukod sa mga katangian ng bata, ano pa ang napakaganda sa sinabi ni Jesus sa mabuting balita? Mga giliw kong mga kapatid, sinabi niya, "Hindi kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Simple puting, na hindi kayang makita ng Diyos ng bawat isa sa atin ay mapahamak o hinahamak o maligaw ng landas. Dalawang salitang napaloob sa dalawang talinhaga na binitawan ng Diyos. Una ay hindi dapat tayo nang hahamak. Pangalawa ay dapat hindi tayo maligaw ng landas. Mga giliw kong mga kapatid, ano ba ang meron sa isang bata? Na sinabi ni Jesus, hindi dapat natin hinahamak ang mga batang ito. Mga giliw kong mga kapatid, ang bata ay napaka-inosente. Kung anong sabihin natin, maaaring tatatak ito sa isip nila at hindi lang sa isip kundi sa puso. No? Mayroon nga tayong kasabihan sa psychology na tinatawag nating perceived identity. No? Kung ano yung sasabihin natin sa isang bata, most probably hanggang sa paglaki niya, baon-baon niya iyon. Kahit man ho sa atin na mga matatanda na. Kapag merong tayong mabitawang masasakit na masalita, most probably kahit nga tayong mga matatanda na, mahirap tayo kung minsan magpatawad. Ano? Nagtatanim pa rin tayo ng galit. Ano pa kaya kung sa bata natin sasabihin ang mga masasakit na salitang ito? Kung ang bata ang hahamakin natin, na walang kamuwang-muwang,
na hanggang sa paglaki niya ay tatatak yun sa isipan niya. Ano? Kita naman ho natin, kapag ang bata, pagka nag-edad niya ng 2, 3 years old, yung nagsisimulang magsasalita, kanino ba nanggagaling yung mga sinasalita niya? Most probably sa atin mismo. Kaya napaka-risky kapag yung isang bata ay lumaki sa magulong tahanan. Bakit? Yun ang tatatak sa isipan niya. Kung ano yung nasa environment niya, most probably, hanggang sa paglaki, ganun na siya. Kaya sana tayo, bilang mga mas nakakaalam at mas mga nakakatanda, mag-ingat tayo sa ating mga sinasalita. Saan ba natuto? Kung minsan, batang-bata pa, mapapakinig mo dyan, kahit na kung minsan ako'y mag-iikot-ikot diyan sa may patio. Bata pa, elementary pa lamang. Kung makapagmura, inam. Bakit? Most probably, saan man natutunan ang mga bagay na ito? Most probably, sa atin din. No? Dahil kung anong naririnig nila, yun ang sinusundan nila. Kaya nga, sana ay mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating mga salita. Sapagkat tatatak sa kanila na yung akin ngang magulang nagsasalita ng ganito. Ibig sabihin, hindi bawal. Dahil silang mas nakakatanda, ay ito yung inaasal nila. Ito yung sinasabi ni Jesus. Ingatan din natin itong mga batang ito. Na hindi sana natin sila o hindi nila marinig ang kung anumang mga masasamang salita na nasa atin. Huwag natin silang hamakin. Dahil sabi ni Jesus, ang mga anghel nila ay nasa harapan ng kaniyang Ama. At hindi lang ito applicable sa mga bata. Ito din ay applicable para sa ating lahat. Na huwag tayong manghamak sa kapwa natin. Bakit? Dahil ang dignidad ng bawat isa sa atin ay hindi ibinigay ng kapwa natin, kundi ibinigay ng Diyos Ama. Tayo ay tao, hindi tayo hayop. Tayo ay tao, nasasaktan tayo. Tayo ay tao, may puso tayo. Whatever harsh words na masasabi natin sa kapwa natin, most probably, makakasakit ito. At sana lagi nating isipin, kapag nagbitaw tayo ng salita, lagi nating isipin, paano kaya kung sa akin ito binitawan din? Ano kaya ang mararamdaman ko? Yun lagi nating isipin. Ano kaya ang mararamdaman ko kung sa akin din sinabi ang mga salitang ito? Okay lang ba sa akin o ako'y masasaktan din? Kung alam nating masasaktan tayo, huwag na nating bitawan. Dahil parehas nating tao ang sinasabihan natin. Una, sinabi ng Diyos, huwag nating hamakin ang kapwa natin. At ikalawa, ito yung tugon. Kapag hinahamak natin ang kapwa natin, most probably, sasama ang loob. Anong mangyayari? Maliligaw ng landas. Ano? Maghahanap yan ng sasamahan niya ulit. Maghahanap yan ng taong tatanggap sa kanya. Kaya sana tayo bilang isang simbahan, bilang mananampalataya, tayo mismo ang nag-iingatan. Tayo mismo ang nagmamahalan. Tayo mismo ang nagkakaunawaan. Sapagkat sinasabi ni Jesus, sana hindi tayo naliligaw. O kung may naliligaw man, yun ang hanapin natin. Ibalik natin sa simbahan. Tumulong tayo. Bilang isang simbahan, tungkulin din natin na ilapit ang bawat isa sa buhay pananampalataya. Hindi iligaw ang kapwa natin.
Mga giliw kong mga kapatid, dalawang mahalagang paalala ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw na ito na makapulutan natin ng aral upang sa paglalakbay natin dito sa lupa, makita natin ano ba ang tama kong gawin upang ako ay hindi makapanghamak ng aking kapwa at upang ako ay hindi makapangligaw sa aking kapwa. Sana tularan natin ang mga bata, yung kainosentehan ng kanilang puso't isipan. Nang sa ganon, tayo rin, katulad nila, inosente, hindi nakapagsalita ng kung anumang bagay. Katulad nila, naging masaya sapagkat kontento sa mga bagay na natatanggap nila. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging Kanyang mga minamahal na anak. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibo, instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno, naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanay naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang batang sapagkat sa mga tulad nila, ang kaharian mo'y nasa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang maalagad sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang paglaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig na aming Papa ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mga banal ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin ngayon idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na may kantaglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pag-ibig